Here we go, here we go. Yeah. Excuse me, mangabala lang ako. Meron lang akong social experiment na ginagawa. Actually, naka-record ako. So, meron lang akong tanong, tapos pang out of this world question. Okay lang bang magtanong? Okay lang? Kasama ka. Tatlo kayo. Okay lang? Sige, puna ako dito. Tapos, wait lang, set up ko lang itong camera ko. Pwede kong hindi tutok sa inyo, tapos naganto lang. Gusto ko lang ma-record yung perspective. Iba't ibang klaseng tao. Tutok ko na lang sa paa ninyo. Sa paa na lang. So, anyways, meron akong mic. Sasalit-salita na lang kung sino yung gusto sumagot. Pero lahat pwedeng sumagot. Papawak na lang. So, ako pala si Kuya JB. Dan. Let's go. Kayla po. Kayla. Ella po. Ella. Okay. Handa na ba kayo? Ano to? Out of this world question to. So, yung tanong ko is, naniniwala ba kayo? So ano to depende sa kung ano yung pangunawa nyo. Walang tama o maling sagot. So naniniwala ba kayo na may heaven or hell? Yes po. Yes. Si Dan, yes. Yes po. Tama, Kayla? Opo. Kayla, Ella, tama ba? Opo. Ella? Yes din po. Yo, so, lahat tayo, yes. Opo. Okay. So, di ba, out of this world question, pang heavenly. Wala sa world. Ngayon, yung follow-up question ko is, ano yung perspective nyo sa heaven, tapos perspective nyo sa hell? Kung ano yung pagkakaintindi nyo sa kung anong makikita natin sa heaven, anong makikita natin sa hell. Sino gusto mo naman? Pwede nga, ikaw ulit, sige. Si Dan. Sa ano po, sa langit po, may buhay na walang hanggan. And then sa hell po, mga nagbabagong apoy po. Babagang apoy. Yes po. Okay? How about you, Kayla? Si Ella, Kayla mo. Ako wala. Ikaw muna. Si Ella muna. Sa akin po sa heaven, yung parang paradise po. Kumbaga, lahat ng kailangan natin or lahat ng gusto natin, nandun na. Tapos sa naman po, sa hell, lahat po ng pagdurusa, tapos apoy. Apoy, pagdurusa at apoy. Parang almost the same kayo ni Dan. Tapos yung sa'yo, kasama pagdurusa. Okay? Sa akin naman po, naniniwala po ako both, pero parang hindi ko po sure or para sa akin is alam kong walang napupunta sa baba o sa hell dahil si Lord na nga po nagsabi na pwedeng magpatawad at pwedeng magbago ang isang tao kung gugustuhin naman niya. So, kapag nasa langit ka na, walang hanggan na yung buhay mo. So, parang hindi na ang tawag doon, parang hindi na po siya wala Wala nang mali, walang maling parang sagot. yun nga po, wala na pong hanggan yung buhay. So, parang hindi mo na kontrolado yung mga ibang bagay kung parang kasama mo na si God. So, lahat ng gagawin mo may guide niya na at hindi na mahirap sa na magdesisyon kasi nga ayun, kasama mo na si God sa heaven at hindi ka niya papabayaan doon. Alright. Okay, ako may. Meron din akong mic ito. So actually tama naman yung mga sinabi nyo. And share lang ako ng perspective, pero ito perspective lang to. Kumbaga, pag tingin nyo ay may sense, ay may punto, pwede nyo take. Pag tingin nyo ay walang sense, tapon nyo lang. Okay? All good? Fair enough? So, yung sa heaven para sa akin is eternal peace, rest, happiness, joy, eternal love, and eternal light. Kasi wala nang darkness doon. Ngayon yung hell, medyo doon ako magpo-focus. So, papakita ko sa inyo yung perspective ko sa hell, tapos tignan nyo kung nagme-make sense siya. Yung hell naman is, nakaranas na kayo ng, may experience na kayo ng anxiety, Yes po. depression, Yes po. stress, Yes po. anger, Yes po. hatred, Yes po. jealousy, Yes po. And- 7 deadly sins. hindi, lagpas na tayo, envy, nakaranas kayo. Parang jealousy yan. Okay. Parang jealousy siya, Yes. yung get. Tapos, sorrow, Yes. sadness, crying, physical pain, Yes. emotional pain. Yes. So, yung physical pain, bigyan ko example. Halimbawa, nasugatan kayo, masakit. Yes. Pagka binuhusan nyo ng alcohol, mas masakit. Ako. Masakit. So, nagbibigay tayo ng visual imagery kung ano yung pwede nating madatnan doon. Kaya lang yung mga binanggit ko, glimpse pa lang yon. Kasi yung sinabi ko na yon, may katapusan dito sa mundo. So, pagka pumanaw ka, pwedeng hindi mo na maranasan yon. Pero sa hell, mararanasan mo yon eternally.
So, parang mas madali natin i-calculate, i-multiply mo yun sa quintillion times. So, kung ano yung naranasan natin pains dito, i-times mo yun sa quintillion times, yun yung mararanasan natin sa hell. Alam niyo kung bakit ganun yung design ng heaven tsaka hell? May idea kayo? Wala? Wala? So, tingnan nyo to kung may points or kung may magme-make sense. Ganun ang ginawa ni Lord. Pinaranas natin ni Lord yung glimpse ng hell para ma-appreciate natin yung heaven. Kasi kung di natin mararanasan to dito sa mundo, Sa bubuhay tayo, mas ma-appreciate natin na sobrang Exactly. ganda ng heaven. exactly. Kasi imagine mo, wala nung mga binanggit kong negative. Diba, pwede na tayo magstay dito. Di ba? So kaya natin nararanasan yung mga ganung klaseng bagay na glimpse of hell to appreciate the greatness or the goodness of heaven at the same time so we can look towards God. Kasi we will need them. Tama? Ngayon, so alam na natin yung, or may idea na tayo ng kakaiba yon. First time niyo ba narinig yon? First time? Actually, kumbaga naisip ko, paano ko ba may represent yung heaven tsaka yung hell ng medyo mas madaling ma-imagine. So yun yung naisip ko. And kung titignan nyo, nakabalita na ba kayo ngayon sa social media or last week, month, or year na may mga bata ngayon na nag-attempt ng suicide at the same time natutuloy? So, alam niyo ba na tinatakasan din nila yung mga bagay na pinag-usapan natin kanina? So, yun yung nakakalungkot na nandito sa mundo, merong ganung klaseng mga bagay. Ang problema yung mga kabataan, kaya ba't nandito ako ngayon is ayoko nang maging normal yon. So at least ma-share ko na pwede silang may malapitan, which is God, and at the same time, katulad nitong mga ganitong klaseng tao na hindi perpekto, na willing makinig. So pagka dumami tayong willing makinig, baka mabawasan yung nag-attempt ng suicide. Kasi baka mamaya wala lang silang masabihan. Di ba? So alam na natin ngayon yung pwedeng mapuntahan sa heaven at mapapala sa heaven tsaka sa hell. Ngayon may question ako. Ano sa tingin nyo ang pwedeng gawin ng isang tao? By the way, sa dalawang yon, saan nyo gusto mapunta? Sa heaven or sa hell? Sa heaven. Walang tao siguro gusto pumunta sa hell na. So, agree din ako din eh. Sana, Lord, sa heaven sana ako. So, tingin nyo, anong pwedeng gawin ng isang tao? Idea lang ha. Ano yung tingin ng tao para mapunta siya sa heaven? Sino gustong mag-crack first? Sino gustong sumagot? Sige, Ella. For me po, parang as much as possible, parang tumulong po sa kapwa. Parang kapag kaya mo sa sarili mo na tumulong, ayun, tumulong ka, tas parang faith lang po kay Lord. Prayer, ganon. Pero hindi naman yung totally napupunta sa church kasi hindi po ako pupunta sa church, pero prayer lang po, ayun. Doon po parang masusubok yung faith mo kay Lord. Ayun lang. So, pagtulong, tapos faith, tapos hindi naman ibig sabihin na kailangan lagi ka nasa sa Sunday service or Saturday service. Alright? How about you, Kayla? Sa akin po, ano po ulit yung question? Anong tingin mo na pwedeng gawin ng isang tao para mapunta sa heaven instead of hell? Alam ko naman po kasing walang perfectong tao. So, lahat naman po talaga nagkakamali. Then, para sa akin po is gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa. Okay. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. At parang may kasabihan din po na matagal mamatay ang masamang damo. So, Ang galing na, para galing. pong yun nga, kung parang kinukuha ni God yung mga mababait dito sa atin. Parang naniniwala kasi po ako para hindi na po sila magkasala and may katulong siya sa langit. Parang maging guide sa mga tao pang nasa baba na parang yun nga po yung mga masasama. At the same time, maging mabuti sila sa tulong ni God. Yun. So, halos pares kayo may isang point na pares kayo yung gumawa ng mabuti sa kapwa. Okay? So, Dan, ano tingin mo? Same lang din po sa Same. kanila. Pwedeng same. Ayun po, tao doon, maging mabait ka lang sa kapwa mo. Ayun po. Tapos, mag-pray ka lang po kay God. Pray. God will provide po palagi. Nice, ang ganda. Nagawa ka muna. So, halos same kayo, halos pares kayo. Si Ella at si Dan. Tapos si Kyla, almost the same, pero may sinabi siya na hindi tayo perfecto. So, tignan natin na kung totoo yung sinabi ni Kyla. Nakapagsinungaling na ba kayo sa buong buhay niyo? Yes, lagi. Ako din. Pwede ko taas yung pa ako. So, walang guilty tayo lahat doon, di ba? Nakapag-isip na ba kayo ng masama sa kapwa niyo ngayon or dati? Yes.
Yes. Guilty si Kuya JB, guilty. Nakagawa na ba kayo, nangopya na ba kayo sa klase? Yes. Ako din, nung kabataan ko. So, Ano ba yan? Parang inaano kami nilalaglag ko kami. hindi, sama ako, damay ako doon, nilalaglag ko tayo. Pero hindi, totoo naman. So, ibig sabihin, kahit sino tanongin mo dito, nakapagsinungaling na. Even nga yung mga bata kala mo angel tignan, pero nakakapagsinungaling din. Pagka pabor sa kanila yung bagay. Now, kung doon tayo titignan ni Lord, doon sa mga nagawa natin na yon, deserving ba tayo ng reward or punishment? Titignan yung nakapagsinungaling ka, Ella, nakapag-isip ka ng masama sa kapwa Kayla, nangopya ka Dan, deserve, JB, nagawa mo yung tatlo na yon. Tingin nyo, deserving tayo ng reward o punishment? Punishment? Tama kayo. Ako din, deserving ako ng punishment. Kung punishment, sounds like heaven or hell? Hell. Exactly. Yung sinabi ni Kayla, totoo, walang taong perfecto. Ibig sabihin, lahat tayo bound to hell. Yun doon na nagkaiba. Kasi sabi mo kanina, pwedeng may pumunta sa langit. Pero sa totohanan lang, lahat tayo, bound tayo to hell. Doon tayo nakadesign dahil tayo yung mga flesh, nahuhulog tayo, natitempt tayo. Na gumawa ng kasalanan. Minsan, parang tama. For example, kunyari, halimbawa, nasampal kita. Sinasadya ko, hindi pala nasampal kita. Tingin mo, yung reaction mo ba, ay salamat, sinampal mo ako, or bakit mo ako sinampal? Or pwede kang sumampal pabalik. Diba? So minsan, yung mali na nagagawa natin dahil din sa nagagawa ng ibang tao. Pero in reality, nagkakagawa pa rin tayo. Hindi man natin sinasadya, pero nakakagawa pa rin tayo. Pero ito yung tanong. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay. Yung kabutihan eternal life. Hindi. Teka to. Sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Regalo pala yung eternal life. Hindi siya, sorry na mamaya, sorry. Hindi, meron ka niyan, ayan, actually, ayos, may gospel track ka. Pero kung titignan nyo, ba't ganun yung sinabi ni Lord? The gift of God is eternal life. Kasi kung titignan nyo, pag tayo nagbayad ng kasalanan natin, eternal separation with God. Kung separated tayo kay God, nasan tayo mapupunta? Sa hell. So sabi ni God, di ako papayag. Mahal ko kayo. I'm gonna make a way for you. So I'm gonna give you a gift. Sabi ni Lord. Pero di sinabi ni Lord na for you to, the wages of sin is death, but the gift of God is for you to work for eternal life. No, the gift of God is eternal life. So hindi dinagdag yung work for your eternal life. Meaning, doing good works will not save us. Kasi tingnan niyo itong analogy na to. Halimbawa, ito yung dumi. Let's say ito yung dumi. Naipon na yan dyan. Winalis natin dyan, tapos naipon natin. Tapos nilagay natin sa ilalim ng carpet. So yung sins natin, tinago natin sa ilalim ng carpet. Yung carpet ngayon, yung nagsisilbing good works. Being obedient, paggawa ng magagandang bagay sa tao. So nakatago siya, natakpan naman. So nawala yung dumi. Paano pagka inangat? Madumi pa. Andun pa rin yung dumi. Hindi nawala. Kailangan mabayaran yun. Ang kailangan pambayad doon, buhay. Sabi ni Lord, Ella, Kayla, Dan, JB, ayoko kayo magbayad kasi ayoko kayong mahiwalay sa akin. Ako magbabayad. So sinend ng God the Father, God the Son, sinend niya. Yung dyan na Bible verse ayun. John 3:16. So God so loved the world, He sent His only begotten Son, whoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So sabi ng Diyos Ama, sasend ko sa inyo yung Diyos Anak, kukunin lahat ng kasalanan nyo, lalagay niya sa Kanya, para yung galit ko, sasaluhin niya. Para yung mga kasalanan nyo, mapagbayaran niya. Dahil para maging patas. Bakit kailangan maging patas? Tignan nyo to. Tignan to yung analogy na to. Kunyari si Kuya JB, nakagawa ko ng sobrang tinding krimen. Tapos may 4 na CCTV nakatutok. Tapos may 3 pang witness. Nahuli ako. Tapos pagdating sa husgado, sabi ng judge, JB, guilty. Makukulong ka ng panghabang buhay. Swerte mo, wala lang silya electrica ngayon. Wala nang lethal injection. Makukulong ka na panghabang buhay. Pwede ko bang sabihin doon sa judge na, Judge, sorry, hindi ko naman nakalain na ganyan pala na makukulong na ako habang buhay. Pwede bang
patawarin mo na lang ako, tapos hindi na ako uulit. Alam ko na ngayon na sobrang lala pala ng parusa sa akin. Tingin nyo, papayag yung judge na palayain na lang ako? Hindi. Kasi yung judge, patas. So si God din, patas. Kailangan mabayaran yung kasalanan na nagawa. So sabi ng Panginoon, ako nagagawa ng paraan. Para lahat ng maniniwala, sagot ko na. Kumbaga, babayaran niya yung kasalanan pag naniniwala ka. Tapos siya na yung magbabayad. Exactly. Hindi na ikaw. Exactly. Parang ganito. Pagka binayaran ni Lord, lahat ng kasalanan natin, 100%. Halimbawa, lahat ng kasalanan mo, Ella, binayaran ni Lord. Yung included to, Kayla dyan, past, so nakalipas, present yung ngayon, tapos yung future, tomorrow, pati sa pinakahuling buhay mo, binayaran ni Lord, 100%. Kayla, ilang percent pa ng kasalanan natira sa'yo? Wala ka ng kasalanan. Napupunta ka na sa langit. Tama ba? Kasi Tama ba? Pag, nakuwala ni Diyos. pagka binayaran niya lahat ng kasalanan mo, past, present, future, pati yung future, pag sinabing future, pati yung last day mo dito sa earth, bayad na yung kasalanan. Binayaran niya lahat. Ilang kasalanan pa yung natira sa'yo? Wala na. Wala. Sa'yo, Dan? Wala. Exactly. Tignan niyo na, hindi yung magagandang ginawa natin yung nagbayad ng kasalanan, kundi si Lord mismo. Mabuti bang balita yan? Alin ang mas mabuti sa dalawang balita? Ella, gusto ko sanang bigyan kita ng ng buhay na walang hanggan. Kaso nga lang, pagtrabahuan mo. Or, yung pangalawa, Kayla, dahil mahal kita, kukunin ko lahat ng kasalanan mo, babayaran ko na, tapos pagka pinayagan mo akong bayaran yung kasalanan mo, bayad na. Alin sa dalawa mas good news? Pangalawa. And actually, yun yung gospel na gustong ipashare ni Lord sa mga apostles na umabot sa atin. Kaya lang, yung ibang institusyon, pinatago para magkaroon ng manipulation at control. Para sunod ka sa amin, tao. It's either patabayin yung mga bulsa or nadideceive ng kalaban. Sino yung kalaban? Sino ang kalaban ni Lord? Satan, devil, demon. The devil, Satan. Serpent, sa Genesis chapter 3. Siya yung nag-deceive kay Eve. First 5 verses. Pero tignan nyo to. Nung binayaran ni Lord lahat ng kasalanan natin, tapos tinanggap natin, ibig sabihin, wala na sa kamay natin yung pagkakaligtas. Nasa kamay niya. Alam niyo kung bakit niya dinisign yun, na ganon? May idea kayo? Para wala tayong maipagyabang sa kanya. Nakasulat siya sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace, grasya ng Panginoon, for by grace, you are saved. We are saved through faith. Sinabi mo kanina, through faith, di ba? Basta maniwala. Pero may kadugtong yun. Not of yourselves. Ibig sabihin, hindi kasama tayo sa equation nung biyaya niya. Siya lang yun, magbibigay ng biyaya. Hindi tayo kasama sa equation. Not of yourselves, it is the gift of God. Inulit na naman, it is the gift of God. Yung verse 9, not of works. Ibig sabihin ng not of works, not of us being obedient, doing good o gumagawa ng mabuti sa kapwa. Actually, maganda yun. Pleasing kay Lord yun. Kaya lang sinasabing Lord, hindi yan yung way para iligtas ko kayo. Pero yung ginagawa nyo na yan, ayaw mong makasakit ng kapwa, di ba? Ayaw mong gawan ka ng mali, kaya di ka gumagawa ng mali sa kapwa. So yung mga bagay na yan, goods na goods yan kay Lord. Pero hindi yan yung way para ma-save. Ang way para ma-save siya lang. Not of works, lest any man shall boast. Kasi imagine mo, for example, ang pinaniniwalaan natin na maging mabuting tao tayo. So lahat naman yung naging sagot natin, no? Maging mabuti. So halimbawa, one day nandun na tayo sa harap ni Lord. Tapos tinanong ni Lord, halimbawa lang to hypothetical. Ella, bakit kita papapasukin dito sa karya na langit? Naaalala mo yung mabubuti mong ginawa. Lord, kasi ito yung ginawa ko. So anong nangyari? Pinagmamalaki natin yung ginawa natin sa Kanya. Exactly. So nagbibilang tayo dito sa mundo. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, hindi. Ako magliligtas sa inyo at ligtas na kayo pagka naniwala kayo sa akin. Parang ganito, kung kaya kitang iligtas, pero hindi ka pumayag na iligtas kita, maliligtas ka hindi. Pero pagka Kayla, sorry, halimbawa naman, Kayla, ililigtas kita. Tapos pumayag kang iligtas kita. Na ngayon naligtas na kita, ligtas ka na. Same din sa'yo.
Same din. So pagka hindi pala tayo pumayag na siya magliligtas sa atin, hindi niya tayo liligtas. Kasi hindi niya tayo pipilitin. Pagka pinilit kita, Ella, na iligtas kita, kinokontrol kita, hindi. Kinokontrol kasi pinipilit. Manipulation, para na tayong robot nun. Wala nang love. Kumbaga kaya meron tayong choice yung sinabi mo kanina. Na Para madinig. meron tayong choice kanina. Yung sabi mo na suicide. Kaya meron tayong choice, kumbaga hindi niya tayo Hindi pinipilit niya tayo na pinipilit. parang magpapaligtas tayo sa kanya. Kumbaga nasa sa atin yan kasi naniniwala tayo kay Lord. So, pwede tayong hindi maniwala sa kanya, pwede tayong maniwala sa kanya, pero sabi niya, gusto ko maniwala kayo, kaya lang, hindi ko na kayo mahal nun Hindi niya tayo pinipilit. Oo. Parang halimbawa lang to, may isang babae dito, mahal na mahal ko, ang ganda niya. Kasi di niya talaga ako gusto. Halimbawa lang, di niya ako gusto talaga, pero ang ganda niya. Tapos nababaitan ako sa kanya, gusto ko siyang makasama habang buhay. Halimbawa lang yun, ha. Tapos ang ginawa ko, tinry ko siyang ligawan, ayaw niya. Ayaw niya. Eh sabi ko, mahal na mahal kita eh. Ginawa ko, kinidnap ko. nilagay ko ngayon sa basement. Tapos kinulong ko doon, dadala ko na lang pagkain, mayroon na siya TV doon, andun na lahat ng kailangan niya, andun na. Tingin niyo, mahal ko siya? Tingin niyo, dahil nandun siya sa lugar na yon, mahal niya ako? Walang pag-ibig. Ang nangyari lang, para ko siyang minanipulate, kinontrol na akin ka, pero hindi ka naman talaga akin. Yun yung ayaw ni Lord, na instead na kontrolin tayo, sige, ito ako, waiting ako, love ko kayo, ligtas na kayo pagka naniwala kayo sa akin, and yayakapin ko kayo pagka pinili niyo ako. Pero hindi ko kayo mayayakap ngayon kasi baka ayaw niyo. Di ba? So, yun yung sinasabi ni Lord. Ngayon, kung halimbawa, bayad na lahat ng kasalanan nyo, tingin nyo, saan kayo mapupunta? Sa heaven or sa hell? Sa heaven. Sa heaven. Nung binayaran niya lahat ng kasalanan nyo at sa heaven kayo napunta, meron kayong naidagdag sa ginawa niya? Wala. Wala. So, wala tayong pwedeng ipagyabang. Pero kung ganda, kasama natin siya. Ngayon, for example, halimbawa, si Dan. Tapos ako, hindi kami magkakilala. Tapos ako, lubog ako sa utang. Sobrang lubog ako sa utang. Tapos, as in, $100 billion utang ko. Halimbawa lang to, hypothetical. Tapos si Dan, meron siyang $100 billion, $100 trillion yung meron siya. So, times 100, yung kanya. Tapos nakita niya ako ng mga problema, halimbawa lang to ha. Tapos bigla na lang sinabi sa akin ni Dan, o JB, ito yung $100 billion. Bigay ko sa iyo yan na libre para mabayaran yung utang mo. Ngayon tinanggap ko. Tingnan niyo to ha. Nung tinanggap ko, nabayaran ko yung utang ko. Tingin niyo, magpapasalamat ako sa kanya, hindi? Papasalamat. Exactly. Tingin niyo, magagawa ko ba to sa kanya? After niya akong bigyan ng $100 billion para bayaran yung sarili kong utang, pwede ko ba siyang puntahan sa bahay at pagmumurahin? Pagsisigawan? Pwede ko ba sabihin na yung mga anak mo, mga ganyan-ganyan yan? Hindi, di ba? So, in reality, pagka nakatanggap tayo ng isang bagay sa isang tao, bumabay tayo at nagiging mapagmahal tayo sa tao na yun. Lalo kung libre niyang binigay. Di ba? So, Utang na loob. Utang na loob. para tayo ngayon tumatanaw ng utang na loob. So, pag kami gumawa sa atin ng mabuting bagay, hindi tayo naghahangad ng masama sa kanya. Kung bagkos, naghahangad tayo ng, okay, paano ba ako makakabawi kahit konti lang? Eh sabi ni Dan, huwag mong bayaran yan, JB ah. Hindi ko pinababayaran sa iyo. Ginawa ko yan kasi mahal kita. Hindi mo naman ako kakilala eh. Imagine yung ginawa ni Dan na yun, ganun yung ginawa ni Lord. Kasi maaaring hindi ko kilala si Dan, sa example na yun, pero paano niya nalaman may 100,000 akong utang? Maaaring kilala niya ako, tapos binayaran niya. So, ganun yung ginawa ni Lord. Na kahit hindi mo siya kilala, pero kilala ka niya, at willing siya na bayaran kung anong nagpapabigat sa'yo. Ngayon, kung binayaran ni Lord lahat ng utang natin, natanggalan ba tayo ng tinik at bigat sa puso at sa balikat natin? Napakagandang balita nun, di ba? So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, makasama si Ella, si Kayla, si Dan, si JB sa lahat. Kung pagtitiwalaan natin siya. Parang ang lumalabas, sabi ni Lord, huwag mong pagtiwalaan yung sarili mo, naililigtas mo yung sarili mo. Pagtiwalaan mo ko, naililigtas kita. At niligtas na kita pag nagtiwala ka. Kasi JB, tignan nyo kung magme-make sense to. JB, paano mo ililigtas yung sarili mo? Eh hindi ka naman nakakreate ng sarili mong universe. Kailan ka JB nakakreate ng Earth?
Kailan mo, JB, nabigyan ng sarili mo ng eternal life, ng immortality? Hindi. So, ibig sabihin, wala, yung mga bagay na yun, wala sa kamay ko. Pero siya, na-create niya yung universe, yung earth, nabigyan tayo ng buhay. So, pagka sinabi niyang, ililigtas kita at niligtas na kita, kaya niya ba yan? So, ano mas madali? Pagtiwalaan yung sarili natin, na ililigtas natin yung sarili natin, o magtiwala tayo, na niligtas niya tayo? Ano mas madali sa dalawa? God. Kay God. Ngayon, kung halimbawa, tignan ko lang kung ano, nagsisink in. Maganda ba balita yung nadinig nyo ngayon? Maganda balita. Ngayon, tignan ko lang kung nakikita nyo yung bigger picture. Halimbawa si Kuya JB. Sinare nyo sa akin to. Kayo naman, vice versa naman, kayo naman yung nag-share sa akin. Tapos, medyo magaang Medyo naging magaang, parang pabor sa akin yun, Lord Sige, tatanggapin kita. Sincerely, genuinely. Totoo, kumbaga talagang tinanggap ko siya. Walang halong pagkukunwari. Lord, Jesus Christ, ikaw ang aking Lord, ikaw ang aking God, ikaw ang aking Savior. Please save me. Sabi niya, save na kita. Ngayon, kinaumagahan, nakagawa ako ng 5 bagay. Nakapagsinungaling na naman ako 3 beses. Makulit yung flesh, ang kulit eh. Tapos, nairita ako. Basta pwedeng ganito yung senaryo. Nakapila ako, halimbawa si Jollibee, tapos biglang may sumingit sa akin. Tapos ayaw niyang umalis. So, nairita ako. Nakapag-isip ako sa kanya ng masama. Tapos yung pangalawa, exam na ngayon. Halimbawa, di ako nakapag-review. Nangopya ako sa katabi ko. So, 5. Nakagawa ko 5. Bigla ako namatay after 5 minutes. Tingin nyo, saan mapupunta si Kuya JB? Sa heaven or sa hell? Sa heaven. Exactly. Kasi, hindi na tinitignan ni Lord kung ano yung nagagawa mong kasalanan at nagagawa mong mabuti. Nung pinayagan mo siyang iligtas ka, ito yung nagiging bigger, ito yung picture. Yung dugo ni Jesus Christ, binalot ka. Si Jesus Christ, perfect, holy, and righteous. Ang nakikita ni God the Father is yung blood ni God the Son. Kaya ang nangyayari, ang nakikita ni God the Father, si Ella perfect, righteous, and holy. Same with Kyla, same with Dan. Pero, hindi dahil dun sa kung anong ginawa natin, kung hindi dahil dun sa blood ni Jesus Christ. Nakikita niyo yun? First time yung narinig yun? Kung totoo yun, napakagang ba? Kaya lang sasabihin ko sa inyo, sino ba tong payat na to? Puro patato. Baka nagsisinungaling to. Pwede bang totoo yun? Na baka nagsisinungaling ako? Ngayon, paano nyo mapapatunayan kung nagsasabi ako ng totoo? Hindi. What I've said, you can find it in the scripture sa Bible. Ngayon, ito maganda. Yung Bible, hindi nagbabago. But yung puso ng tao keeps on changing. Sometimes, ang ganda ng intention natin. Sometimes, pagka masama yung pakiramdam natin, may nagawan tayo ng mali, bad yung intention natin. You cannot trust me by me. Di talaga pwede. Sometimes, even yung nagmamahal sa'yo, minsan may naiisip na hindi maganda. But you can trust the Bible because it's not changing. Maybe the word, yung translation ng salita, nag-update kasi. Yung mga salita nung 1980s, baka nabago na ngayon. Hindi na nagagamit masyado. Okay lang, meron pa, nasa dito. Yan. Tapos yung Gen Z, di ba? Ito nga, baka hindi na to alam mo. Alam niyo to? 6'7". 6'7". Ito yung 6'7". Iba na meaning ng 6'7". Di ba? Pero, ang kagandahan sa Bible, same yung message. Tayo makasalanan, sa Romans chapter 3 verse 10, it is written, no one's righteous, no not one. Kaya tama ka kanina. Yung sinabi mo walang perfecto. Biblical yung sinabi niya. Tapos sinundan pa yon. Romans chapter 3 verse 23, all have sinned. Lahat tayo nagkasala. And fall short of the glory of God. Sabi ng Panginoon, alam ko namang madadapa kayo, di gagawa na ako ng paraan. Sabi sa Psalm chapter 37 verse 24, yung 23 muna. Sabi, the steps of a good man is ordered by the Lord. And the Lord delighted in his way, good man's way. Pero yung 24, sobrang caring. Old Testament to Old Testament pa to, hindi pa yung New Testament. Pero sa Old Testament, sobrang caring na. Sabi ng 24, though he fall, he shall not be utterly cast down, because I, the Lord, upholded him in my hands. Paliwanagin natin. Sabi, though Ella, Kyla, Dan, JB, fall. Ano ibig sabihin nun? Madapa.
magkasala, matempt ni Satan, tapos nagkasala. Though he fall, he shall not be utterly cast down to hell. Hindi kayo tatapon ni Lord sa hell. Alam niyo kung bakit? I, the Lord, uphold it. She, her, he. Ella, Kyla, Dan, and JB. I, the Lord, upholded them in my hands. Ano ibig sabihin nun? The moment we trust, ito tayo, di ba? Blemish tayo eh. So, maganda example, no? Nagagamit mo yung kamay ko yung puro tato. Ito tayo. Tama ka, ito tayo. We're not perfect. No one. Patunayan ko sa inyo kung na walang perfect. May kakilala na kayong perfect ngayon? Wala. 2026 na wala pang perfect na tao. Sabi ng Panginoon, eto tayo, pagka lumapit tayo sa Kanya at nagkatiwala sa Kanya, na iniligtas niya tayo. So kumapit tayo kay Lord. Tama ba yan? Ngayon si Lord kumapit sa atin. Tingnan mo to, Kyla. Si tayo, yung tao, bumitaw, nadapa. Tingin niyo, makakaliwala tayo kay Lord? Hindi. Kasi siya hawak niya tayo. So, ang tendency, no choice tayo kung babalik din tayo sa Kanya. So, sabi ni Lord, pagka nadapa ka, si Satan, sisisihin ka. Tatawagin ka ni Satan sa kasalanan mo. Satan will call you by your name. Satan will call you by your sins. But God will call you by your name. Hindi tinitignan ng Panginoon yung kasalanan natin. At tinitignan ni Satan yung kasalanan natin. So sabihin, okay lang, nadapa ka na naman. Hindi ka deserving kay Lord. Dito ka na lang. Ito na lang, gawin mo na lang to. Pero sabi ni Lord, Kyla, nadapa ka, okay lang yan, tayo kita. Tapos lakad ka ulit. Kasi alam ko naman madadapa kayo eh. Pero gagawin ko, tulungan ko kayo. Makatayo. Okay ba yung message na yan? Medyo malinaw ba or medyo naguluhan kayo? Meron kayong tanong? Wala kayong tanong? So ako may tanong. Pero malapit na tayo, konti na lang. Kung si Lord, totoong niligtas tayo, at binayaran lahat ng kasalanan natin. At sinabi niya, pagka pinayagan mo akong bayaran yung kasalanan mo, bayad na, tingin nyo, kailan natin pwedeng tanggapin yung offer ni Lord, yung regalo ni Lord? Tingin mo, Ella. Yung magpapahinga na tayo sa Kanya. Hindi. For example, narinig natin na ganun pala yung good news niya. Tapos binigyan niya pala tayo ng regalo na buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin mo. Ngayon ang tanong, kailan natin tatanggapin? Ngayon. Yung ibang nakausap ko, di sila mapag-decide. Pwedeng pagdating na lang niya. Kaya lang ang tanong, sino nakakaalam kung kailan siya darating? Pangalawang tanong, paano kung mamatay tayo bukas? Di natin tinanggap ngayon. Di ba? At kagandahan nito, tinanggap natin si Lord ngayon, di ba? Hindi naman sinabi ni Lord, okay, huwag ka na mag-aral, huwag ka nang gumising. Hindi naman sinabi ni Lord, tuloy pa rin yung buhay. Kaya lang ang mangyayari nito, magbabago yung perspective natin. Alright, Lord, thank you, ginising mo ako. Pagdilat mo bukas, thank you. Eto, extended yung life, salamat. Tapos, ang mangyayari, alright, Lord, mag-aaral ako para sa'yo. Lord, mahal ko yung pamilya ko, magulang ko, para sa'yo. Lord, mahal ko itong tao na to, itong napupusuan ko, para sa'yo. Ang mangyayari, lahat ng ginagawa natin, para sa Kanya. At pagka para sa Kanya lahat ng ginagawa natin, ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin. Maganda ba yon? So, ang kagandahan nun, hindi na tayo nagre-rely sa sarili natin, pero tuloy pa rin yung buhay. Hindi hinto, huwag yung hinto yung buhay. Huwag tuloy pa rin. May minamahal ka, tuloy pa rin pagmamahal. Ang kagandahan lang, magre-reflect ngayon yung unconditional love niya sa kung sinong tao yung mamahalin mo. So, hindi mo na lang mamahalin yung sarili mo, pati yung taong napupusuan mo o magulang mo, unconditional na rin. Kasi nakita mo na kahit hindi tayo deserving, minahal tayo ni Lord. Gets? So, alam na natin na pag tinanggap natin si Lord, nadapa tayo bukas, pati yun bayad. Pero dahil nga hindi natin gagawa ng masama yung gumawa sa atin ng mabuti, hindi natin deliberate na, Lord, bayad na pala lahat ng kasalanan ko, pati yung future. Pwede na pala ako magkasala ngayon. Yeah, pwedeng gawin ng iba yon. Pero ang tanong, totoo bang naniniwala sila kay Lord pagka ginawa nila yon? Hindi. Kasi parang niloloko lang nila yung sarili nila. Hindi. Again, pag nadapa tayo, okay lang kay Lord. Pero pagka yung ginagawa natin yon ng Tuloy-tuloy. hindi pwedeng tuloy-tuloy or
Kasi tinatawag mo, sinasadya. Pagka sinasadya mo na, sakto, buti na tulungan mo ko doon. Pag sinasadya mo na, check mo yung sarili mo. Talaga bang naniniwala ako? Lord, ba't sinasadya ko na to? Sinabi ni Lord, pag nadapa ako, tatayo niya ako. Sinasadya ko ng madapa. So, paano lang yun para ma-check natin kung, wait lang, sino ba yung pinaniniwalaan ko? Yung isip ko ba o si Lord? Okay. So, usually, tinatanong ng iba kung willing kayong tanggapin si Lord. Ngayon, di ko kukunin yung sagot. Tatanong ko lang. Kung willing kayong tanggapin si Lord na tigapagligtas nyo, ligtas na kayo. Pero, sagutin niyo sa sarili niya. So, yung tanong, Kyla, Dan, Ella, willing ba kayong tanggapin na si Lord ang magbabayad ng kasalanan nyo at siya na bahalang magbayad ng kasalanan nyo at pag binayaran niya, bayad na? Ang sagot nun, nasa sa inyo na. Hindi natin naingin yung sagot nun. Personal kasi yun. Kasi kahit sumagot kayo sa akin, paano kung niloloko nyo lang ako? Mas magugustuhin ko na totoo yun sa puso nyo. Okay? Actually, yun yung, gusto ko i-share. Kung mapapansin nyo, nabigay na yata, Jesus. Nabigay na ng damit ko. Meron ba kayong gusto ipag-pray? Pag-pray. For example, health, or nag-aaral ba kayo ngayon? So, pwedeng exams, or kung ano man. Pag-pray natin, sama natin yung, magkaklase kayo. Sige, pag-pray natin yun. Health condition sa family, meron? Okay, sama natin. Sa'yo meron? Sige, anong specific? Sa mami. Kay mami. Same way. Sakit pa kay mama at kay papa. Kay mama at kay papa. Papa. Kapatid, wala naman, all goods naman, nalalakas. Solo child. Solo child. Solo child. Puro solo child. 7 kayo. Pero lahat healthy, mga kapatid. Wala namang nararamdaman. So, sa parents mo na, grandparents. Meron? Pag-pray na, damay na natin. Tsaka mga kamag-anak, damay na natin. So, studies, tapos yung exams, tapos good health. Damay ko na yung provision para sa mga magulang niyo. So, pag-pray natin. Heavenly Father, thank you po dito sa opportunity na to. Kanina pa ako naghihintay. Sabi ko, Lord, turo mo sa akin sino kakausapin ko. Thank you. Pinayagan mo po ako na makausap si Dan, si Kyla, at si Ella. Thank you po dun sa mga perspective nila. Maraming salamat din po at na-share natin yung perspective mo po, Panginoon. And ikaw na po yung mag-continue kung paano mo iipuin yung puso nila, paano mo, please let them encounter you, Lord, para lalong gustuin nilang makilala ka pa na lubusan. Panginoon, pinagpipray ko din po yung kanilang exams, itong finals. Sila po yung nag-aaral, so yung pag-aaral po nila na to para sa ikinabukasan po nila. And I know you have their best well-being, yung well-being nila talagang hangad mo po sa kanila yon at may plano ka po sa kanila. So it's either financial o pati yung yung health nila, covered mo po yon. And dito naman po sa parating na exams, sa finals, bigyan mo po sila ng wisdom, karunungan, knowledge na para masagot yung karamihan sa mga tanong, kung hindi man lahat. Maganda man lahat po kung pwede, kung kaya. Pero yung at least yung makapasa with flying colors para yung mga magulang nila, uy, ganda ng score mo, matuwa naman din. And aside from their studies, Panginoon, yung health po nila, sila munang tatlo, panatilihin niyo po silang malakas, iwas niyo po sila sa kahit anong klase ng sakit. And kay Dan po, yung mga kapatid niya, same din po, continuous healing and well-being. And si Kyla, si Ella, solo child. So, panatilihin niyo pong malusog at masigla ang kanilang katawan. And pagdating naman po sa mga parents nila, Panginoon, alam ko po na mahal nila yung magulang nila. So kung ano man po yung nararamdaman, kasi kami umiidad na, ako po may edad na rin po ako, sigurado po may nararamdaman na. So kung maliit man yun, pagalingin niyo po kung medyo malaki at hindi nila pinapakita na iniinda nila kasi mahal nila yung kanilang mga anak. Pagalingin mo po, Panginoon, heal mo po sila unti-unti hanggang sa eventually maging totally healed. Pati na rin po yung mga lola at lola kung buhay pa, mga tito, tita, tas mga pinsan, mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat po ng kakilala nila, lahat ng mahal nila sa buhay, bigyan niyo po ng biyaya, ng kalusugan. Pati na po doon sa financials ng kanilang mga magulang para tuloy-tuloy yung kanilang provision para dito sa kanilang pag-aaral, masuportahan yung kanilang pag-aaral, Panginoon. Gabayan mo po yung mga magulang, bigyan mo po ng wisdom para makahanap ng magandang hanap buhay.
na makakapagtusto sa pag-aaral, pati sa mga pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po aksidente na nandito kami. Salamat po sa encounter na ito, Panginoon, na nagpakilala ka po sa amin. Nakilala ka po ng lubusan ni Ella, ni Kyla at ni Dan. And hindi ko alam kung anong oras sila uwi. Ako din po. Pero kung pauwi na po kami, gabayan niyo po yung mga paa namin. Ihatid mo po kami na ligtas sa aming mga tahanan, Panginoon. And syempre, alam namin, gigisingin mo kami bukas. At maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat din po sa pagligtas mo sa amin. Please, Lord, let them encounter you sa kung kailanman. Etong napag-usapan namin, sana magbunga sa kanilang mga puso at lagi nilang panghawakan na ikaw lang ang tagapagligtas at niligtas na muna po sila. At eventually, pagdating ng araw, magkikita-kita po kami ni Ella, ni Kyla at ni Dan, at ako po, at lahat ng mga naniniwala sa isa langit. Maraming salamat po, Panginoon, at kami nananalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Sa lamang at wala ng iba. Amen. Amen. Na-bless ako sa inyo. Sobrang na-bless ako ng conversation natin. So, thank you sa inyo. So, okay lang na ina-upload ko kasi yung mga conversation kasi baka mamaya, yung mga sagot nyo, makarelate yung iba. Baka mamaya may matouch din na ibang mga kabataan na, ay, ganun pala yun. Nakakarelate ako, same kami ng perspective. Tapos, ay, may ganito palang perspective. Okay lang sa inyo, upload ko din. Okay, thank you. Actually, hindi naman niya nakita. Nakita mga paa natin eh. Actually, nakita si Ella kanina, nung pagtutok. Okay lang? Okay. So, yeah, I think that's it. High five. High five. High five. Thank you. Thank you. Andale, end ko na to. End na natin yung conversation.